Pilipinas, magandang araw po sa inyo mga ka-coffee natin abroad. Of course, yung mga nandito sa Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Itong si Mike Defensor, walang kadala-dala. Sa lahat ng ginagawa nito, puro kapalpakan. Hindi ba nagsasawa yung principal nito? Sino ba nagpapasahod dito? Si Gloria ba? Si Chavit Singson ba? O ang mga Duterte? Hindi nadadala. Palitan nyo si Mike Defensor kasi palpak si Mike Defensor. Puro bintang, walang ebidensya. Puro aligasyon, walang maipresenta na ebidensya. Oh, sapul siya ngayon sa NBI. Punong-puno na sa inyo ang NBI. Oh, ginagawa ninyong fishing expedition yung ginagawa ninyo. Itong 18 Marites. Kasi ganito style nila, ka-coffee ha. Bulgar na eh. Formula na yan, paulit-ulit. Press con, aligasyon. Gagamit ng mga dating sundalo ko, no? Yung iba nagpapanggap. Okay? O, baliktad. Kukuha ng mga dating sundalo kasi ang number one motive niyan, mag-aklas ang militar sa gobyerno. Kasi pag nag-aklas ang militar, hoping sila na mapapabagsak ang administrasyon ng gobyerno. So, ganito yung style nila. O, sige, kukuha tayo ng mga ex-marines ko, no? Sige, presenta natin, mag-press con tayo sa mamahalin na restaurant, mga Club Filipino style. O sa press con, syempre may mga media. Nag-invite sila ng mga media. Sa press con, sabihin natin nagnakaw yan. Sabihin natin, binigyan ng maleta yung mga yan. Okay. Tapos, ipipressure nila ang NBI. NBI, mag-imbestiga kayo. Ito yung mga 18 Marites, oh. Pag pinatawag itong 18 Marites, either, hindi kami pwedeng pumirma dyan. Or, hindi kami nakapunta, may family problem, or magtatago. Gutesa style, ganyan yung style. Yung 18 Marites, hindi lahat pumunta. Nung i-interviewin na sila, one by one, ayaw. Tapos, yung affidavit nila magkakasama. Ngayon, punong-puno na sa inyo ang NBI. Nagsalita na ang NBI dyan. Sabi nila, or ang NBI won't allow agency to be used for fishing expedition as 18 ex-Marites face scrutiny. Marines yung sinabi ng ABS-CBN pero Marites ang tawag natin dyan. Hindi daw po papayag ang NBI na gamitin nyo ang kanilang ahensya para sa inyong fishing expedition. Anong ibig sabihin ng fishing expedition? Hindi talaga matibay yung ebidensya nitong mga nagsasampa na yan. Nagpunta na sila dyan para makapag-gather pa, para makapangisda pa ng mga impormasyon. In short, gagamitin nila yung NBI para i-serve yung kanilang purpose. Para ma-fulfill yung purpose nitong 18 Marites or kung sino man po yung nasa likod nila. Diba? Pero, sabi nga sa kasabihan, sabi sa English, no? The burden of proof lies to the accuser. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw po ang nag-akusa, ikaw ang magpatunay. Ganun yun eh. Pero baliktad itong baliktad itong mga 18 Marites na to eh. Sila yung nag-aakusa, sila yung walang patunay. Gusto nila iba yung maghanap ng ebidensya para doon sa kanilang inaakusahan. Wala, talaga itong mga to. Butlogs ba kayo? Wala ba nag-a-advise sa inyo? The burden of proof lies to the accuser. Mike Defensor, naintindihan mo ba yan? English yan. Kung ikaw ang nag-aakusa, or kung mga yung 18 Marites mo yung nag-aakusa, na ikaw naman umamin ka, na tinutulungan mo yung mga yan, dapat may ebidensya kayo. Hindi kayo puro press con. Alam mo kung bakit kayo puro press con? Pero hanggang ngayon wala kayong kaso na sinasampa? You're trying to create a perception na masama itong gobyerno. Na corrupt si Marcos, na ninanakaw ni Marcos yung pondo. Again, perception. Gusto nyong i-instill, gusto nyong itatak sa isip ng tao na masama si Marcos at dapat siyang palitan ng tamad na si Sara. Uy, ano to Mike Defensor? Hindi na umuobra yan. O si Matibag, di ba may pagka-DDS yan? DDS ba? Or, sorry for the term, kaalyado ni Digong noon yan. So kung kahit pa paano, no, may natitira pa rin yung loyalty bahagya kay Digong, pero nagawa niyang sabihin ito. Ibig sabihin, punong-puno na siya sa inyo.
Kasi may napanood akong dating video, no? Siguro 2 weeks ago yung video na yan. Nadudoon si Topacio, ewan ko kung nakita nyo yun Si Topacio, sila Mike Defensor, pinipressure nila yung NBI official na isubpina si Marcos, si Romualdez, yung mga inaakusahan ng 18 Marites. Hindi ganoon basta-basta yun. Hindi porket, nagtaas ka ng kamay. Ako, nag-deliver ako niyan, ng pera dyan, invento lang Punta ka sa NBI. Nag-deliver ako kay Jose. Anong gusto nyo gawin ng NBI? Hindi mo na i-verify, hindi mo na scrutinize yung inyong affidavit at ipatawag agad yung pinangalanan ninyong si Jose? Nakita ko rin si Pedro doon. Pero alam mo, nagsisinungaling. Anong gusto nyo sa NBI? Ipatawag agad si Pedro nang hindi na-check yung inyong mga dokumento? Questionable na nga yung inyong mga pinagsasasabi? Gusto nyo ipatawag agad ng NBI? Gusto nila ipatawag si Marcos agad ng NBI? Mga botlogs talaga to. Mag-isip naman kayo. Ang dami nyong pera, di kayo nag-iisip. The head of the National Bureau of Investigation or NBI on Monday said he would not allow, I repeat, the NBI would not allow the agency to be used for, and I quote, fishing expedition as it began probing the corruption accusations of 18 alleged former Marines. Hindi lahat Marines, yung iba reservist. Uy, lipat na kayo. Itong 18 Marines, lipat na kayo. Sunod na kayo sa NBI. Nabulgar na yung modus ninyo sa NBI. Sige, lipat na kayo. Punta na kayo ng ombudsman. O punta na kayo ng DOJ. Sunod na kayo Diba na yung bluff ninyo Na-bluff na kayo NBI Director Melvin Matibag, sinabi niya po sa kanyang interview sa ANC, yung programang Head Start, that the supposed former Marines admitted, I repeat the supposed former Marines admitted in their affidavit that they had not personally negotiated with the personalities accused of receiving payoffs and that there was only a conduit for the alleged transaction. Anong ibig sabihin yan? Umamin mismo itong 18 Marites sa interview ng NBI na hindi sila personally nakipag-negotiate sa mga pinagbibintangan nila. Halimbawa kay Marcos. Ano yun? Wala kang personal knowledge. Tapos nagbintang ka. Magnanakaw si Marcos! Wala kang personal knowledge. Paano mo nasabi? Alam mo kung bakit hindi sila nagkakaso sa korte? Tatawanan lang sila ng mga judges Basta lang, willing ako magbintang kay Marcos. Hindi ganun kadali yun. Asan ang ebidensya? Parang sa kapitbahay mo lang yan Pwede mo siyang pagbintangan na nagnakaw ng manok. Pero kung wala kang ebidensya, paano kakagatin sa korte yan? Itong 18 Marites na to, sinabi mismo nila, they did not or they had not personally negotiated sa mga taong kanilang pinagbibintangan. Ano yun? Gawa-gawa nyo lang. Umamin kayo mismo. Mike Defensor, ayusin nyo naman yung kwento nyo. Former House Lawmaker, Mike Defensor. Yun nga nakakatawa ito Dating mambabatas ito Anong nangyari dito kay Mike Defensor Inamin rin ni Mike Defensor na tinutulungan niya itong 18 Marites. Nang una, deny pa siya, wala akong kinalaman dyan. Pero inamin niya rin, tumutulong siya dito sa 18 Marites. The same way nang ginawa niya kay Gutesa. Si Gutesa ngayon nagtatago. Mike Defensor, walang katigil-tigil. Hindi ka napapagod dyan. Inamin niya na tinutulungan niya itong 18 Marites. Pero, sabi niya, he had no hand in the preparation of their affidavit. Tinutulungan ko sila, pero wala akong kinalaman sa kanilang palpak na affidavit. Palpak yung affidavit Kaya nga sila nakasuhan dyan ni Laila de Lima Palpak, kasi yung abogadong palpak din, itong Levy Baligod, palpak din. Umamin nga siya, nagsorry nga siya kasi sa assumption niya dyan kay Laila de Lima. Kanya-kanyang linis na sila dyan. Wala akong kinalaman dyan sa affidavit na, sabi ni Mike Defensor wala akong kinalaman dyan, tumutulong ako dyan siguro sa logistics requirement siguro siya tumutulong, pero sa affidavit wala siyang kinalaman dyan. Kung ko sa inyo. Sabi niya,
Sabi sa balita, no, he had no hand in the preparation of the affidavit, told the same program that the government, specifically the Office of the Ombudsman and the NBI, should still investigate the allegations of the men despite questions surrounding the credibility of their claims. Correct. Bakit kinakailangan imbestigahan sila? Bakit? Kasi yung mga pinakita nilang litrato ng mga maleta lumabas sa investigasyon, initial investigation ng ombudsman, panahon pa ni Digong. Yan, dapat talagang imbestigahan yan. Kasi yung delivery ng pera, panahon ni Digong. Imbestigahan talaga yan. Panahon ni Lord Velasco bilang House Speaker. Dapat imbestigahan talaga yan. Pero hindi basta-basta. Gaya ng gusto ng mga supporters ni Mike Defensor, ng mga dilis, na gusto agad ipatawag yung 18 Marites na yan kahit walang credibility, ipatawag agad sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Yan yung gusto nila Marcoleta eh. Gusto talaga ng public perception talaga ang gusto ng mga yan. Ingay ang gusto ng mga yan. Diba? Questionable lang nga yung pinagsasasabi. Gusto mo pa bigyan ng airtime. Bigyan mo pa ng time sa Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon na yan. Pasikatin mo pa yung kasinungalingan ng 18 Marites. Talaga si Marcoleta hindi rin to nag-iisip eh. Parehas ang ginawa niya kay Gutesa. Surprise witness si Gutesa. Oh. Out of the blue, biglang sumulpot sa investigasyon that time ng Blue Ribbon kung saan chairperson si Marcoleta. Oh, kasi daw si Mike Defensor, kinausap siya, etc. etc. Nang i-verify na yung mga pinagsasabi ni Gutesa, kinabukasan, pinapapunta siya ng DOJ, hindi na makita. Diba? Hindi lahat ng nagtataas ng kamay na gusto magbintang, isasalang mo. Kailangan mo rin siruin. Sa tingin mo ba, there's a probability or kahit at least 25% chance na nagsasabi yan ng totoo. Hindi yung alam mo na nagsisinungaling, talagang bibigyan mo pa ng airtime. Style ni Marcoleta talaga yan. Oh, hindi naman lumulusot yung ganyang estilo ninyo, napapahiya lang kayo. Mike Defensor, dapat palitan ka na ng mga principal mo. Kasi lagi kang palpak. Diba? Ay nako, kayo mga dilis talaga, gumamit naman kayo ng utak ninyo. Diba? Para hindi kayo nagmumukhang katawa-tawa. Kasi sa sitwasyon na yan, kayo lang yung napapahiya, matatapos na yung term ni PBBM, di nyo pa napapababa. Kasi palpak yung style ninyo. Galing-galingan ninyo. Kung gusto nyo talaga maupo yung si Sara. Yung problema, parang hindi nyo pinag-iisipan yung moves ninyo. Ura-urada eh. Ay nako. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Make sure na naka-follow po kayo, click nyo lang po yung follow. Mga nasa YouTube, baka di pa naka-subscribe, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.